Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay sa mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw. Ang salita ng Diyos na buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 11, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang sinasabi. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang nangangailangan na mapabilang sa kaharian ng langit. Ibinato nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Narito po, O Diyos, ang iyong mga anak, nagpakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakamali sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, ituwid mo po ang aming mga pagkakamali upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong mga kalooban. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na merong karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Haplusin mo po ang kanilang mga kalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Aming inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na hindi nagkakaunawaan ang mga magkakapatid. Panginoong Hesus, buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan upang magkaroon sila ng pagkakaisa. Huwag mong hayaan, Panginoon, na masira ang ugnayan ng mga magkakapatid. Bagos buklurin mo sila ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, upang sila, O Diyos, ay maging isa sa harapan mo at sa kanilang pamilya. Amin ding ininulog sa iyo, O Diyos, ang aming bansa. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala
ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, Panginoon, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno, at hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain tungo sa masaganang kaunlaran. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang trabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Bagkus sila po iyong proteksyonan sa lahat ng mga masasama, Panginoon. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga drivers ng mga taxi, bus, jeep, mga delivery riders, O Lord. Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, gabayan. Gayon din po, Panginoon, ang mga traffic enforcer, ang mga kapulisan, mga nagwawalis sa kalsada, mga security guard, Panginoon. Lord, dalangin ko ang iyong patnubay at gabay na ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, O Diyos. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kasundaluhan, naway ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng kapayapaan upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo po sila na mabigyan ng maayos na kalagayan, Panginoon. Sila po ang nagbabantay, nag-aalaga sa aming bansa. Kaya, O Lord, dalangin ko ang banal mong Espiritu ang siyang sumasa kanila upang sila, O Diyos, ay ligtas sa lahat ng panganib na kanilang mararanasan, Panginoon, bilang sundalo, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang, mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, na sila po iyong ingatan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso. Bagkus ikaw, O Diyos, ang siyang maghari upang maproteksyonan sila sa kanilang kalagayan sa ibang bansa, Panginoon. Dalang-lalo na, O Diyos, sa mga kaibigan naming OFW na mga kasambahay. May mga employer, Panginoon, na sinasaktan ang kanilang mga empleyado, ang kanilang mga kasambahay. Lord, hipuin mo po ang mga taong ito upang kanilang bigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga kasambahay sa ibang bansa. Panginoon Hesus, amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigang mga nagmamigrate na sa ibang bansa. Naninirahan na, Panginoon. Doon na sila naninirahan. Dalangin ko, O Diyos, na magamit mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita. Magamit mo sila, O Diyos, bilang asin at ilaw upang ang iyong mga salita ay maibahagi sa bawat sulok ng mundo, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang matatanda na, mga senior citizen, na patuloy mo silang proteksyonan sa anumang mga karamdaman. Lalong-lalo na biglang ulan, init, Panginoon, na ito po ay nagdadala ng karamdaman na flu, influenza, Lord. Proteksyonan mo po ang aming mga kaibigan ito upang hindi po sila magkaroon ng mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang kanilang nag-aalaga sa kanila. Ingatan mo po sila,
bigyan mo ng lakas upang sila ay makapaglingkod sa mga matatandang ito na maluwalhati at may kapayapaan. Amin ring inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran sa buong bansa. Ikaw ang siyang hari ng aming mga buhay. Patnubayan mo po ang mga kapastoran sa kanilang paglilingkod sa inyo, sa kanilang pagdala ng mabuting balita upang ang bawat sulok ng aming bansa ay maabot ng iyong mga salita, Panginoon. Para sa pagdating mo, Panginoon, ay madadala mo kami sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Amin ang inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda, na patuloy mo pong ingatan sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sila sa laot upang mangisda. Panginoong Hesukristo, sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay ng aming mga kapatid na ito. Gayon din po, O Diyos, sa mga kapatid naming mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagsaka. Ilayo mo po ang kanilang mga pananim sa mga baha, sa mga landslide. Bagkus ikaw, O Diyos, ang magpatubo ng maayos sa kanilang mga tanim upang ito'y maging pagkain ng buong sangkatauhan, Panginoon. Ilayo mo po sa mga baha ang kanilang pananim. Ikaw ang siyang magbibigay ng proteksyon, Panginoon. Gayunin po, pagdating ng anihan, naway maging maayos ang kapresyo ng mga pananim, Panginoon. Mga gulay, prutas at palay, Panginoon. Lalong-lalo na ang palay, Panginoon, na pagkain ng mga Pilipino ang isang bigas. Lord, naway maabot ng bawat Pilipino ang presyo ng bigas, Panginoon, upang ang lahat ng iyong mga anak ay makakain. Amin din nilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng mga hanap buhay. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming beses sa Ebanghelyo na ipinapakita ni Jesus ang kanyang puso. Isang pusong mahabagin, mapagmalasakit, at puno ng pag-ibig. Lalo na sa mga taong madalas itinataboy o binabaliwala ng lipunan. Sa talatang ito, mga kaibigan, makikita natin kung gaano kahalaga sa kanya ang mga bata at kung paanong ang kanilang kabusilakan at pananampalataya ay larawan ng kung anong uri ng puso ang dapat mayroon ang sinumang nagnanais na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Una mga kaibigan, ang mga bata ay dinala kay Jesus ayon sa verse 13, no? Dinala kay Jesus. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang maliliit na bata. Makikita natin dito ang mga magulang o tagapangalaga na may malaking pananampalataya kay Jesus. Alam nilang ang kanyang paghipo at panalangin ay makapagdadala ng
pagpapala. Sa ganitong tagpo mga kaibigan, ang mga bata ay hindi pa nakakaunawa. Hindi pa nakakaunawa ng lubos. Ngunit ang pananampalataya ng kanilang mga magulang ang nagdala sa kanila kay Kristo. Mga kaibigan ko, mga kapatid, tungkulin ng bawat magulang, guro at leader sa pananampalataya na dalhin ang mga kabataan kay Jesus. Hindi sapat ang pagbigay ng edukasyon o material na bagay, mga kaibigan. Hindi sapat. Higit sa lahat, dapat silang ipakilala sa Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng tunay na buhay at direksyon. Pangalawa, ang pagbabawal ng mga alagad. Verse 13b, Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Sinaway sila ng mga alagad. Ang mga alagad, marahil ay inisip na abala si Jesus sa mas mahalagang bagay, kaya't inisip nilang hindi nararapat ang mga bata sa ganoong pagkakataon. Ngunit dito natin nakikita, mga kaibigan, na ang karaniwang maling pananaw sa mundo na ang kabataan ay maliit malamang at walang saysay. Huwag nating maliitin ang kabataan, mga kaibigan, o ang kanilang kakayahan sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanilang inosenteng puso, tapat na pananampalataya at kasiglahan ay mahalagang katangian na minsan ay nawawala sa matatanda. Ang tugon ni Jesus sa verse 14, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. At huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ganito ang kaharian ng langit. Dito ipinahayag ni Jesus ang kanyang puso para sa mga bata. Hindi lamang niya sila tinanggap, mga kaibigan. Kanyang pinuri ang kanilang uri ng pananampalataya. Ang ganito ay tumutukoy sa mga katangian ng isang bata. Magtiwala, Umaasa sa magulang nang walang pagdududa, gaya ng dapat nating pagtitiwala sa Diyos. Mapagpakumbaba, mga kaibigan. Hindi mayabang o nagmamalaki. May pusong dalisay, walang halong pagkukunwari o kasamaan. Ang kaharian ng Diyos, mga kaibigan, ay para sa mga pusong gaya ng bata. Hindi para sa mga mapagmataas o umaasa sa sarili upang makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan nating bumalik ng ganitong uri ng pananampalataya. Simple lang, mga kaibigan. Simple, totoo at mapagtiwala sa Diyos. Ang pang-apat, ang pagpapala ni Jesus ayon sa verse 15. At ipinatong niya
ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis mula roon. So ang pagpatong ng kamay ni Jesus, mga kaibigan, ay simbolo ng pagpapala, proteksyon, at pagtanggap. Sa kabila ng pagtutol ng mga alagad, hindi tinalikuran ni Jesus ang mga bata. Sa halip, kanyang ipinakita na ang mga bata ay kabilang sa kanyang kaharian. Ang bawat bata, mga kaibigan, ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang iglesia at pamilya ay may tungkuling alagaan, turuan, at gabayan sila ng landas ng pananampalataya. Sa bawat batang inilalapit natin kay Kristo, inihanda natin ang susunod na salinlahi ng mga mananampalataya. Mga kaibigan ko, kay Kristo, ito ang hamon para sa atin. Ang tagpong ito ay hindi lamang kwento tungkol sa mga bata, mga kaibigan. Hindi lamang kwento tungkol sa mga bata. Ito'y paanyaya para sa ating lahat. Sa ating lahat, mga kaibigan. No? Minsan sa ating pagiging abala, ambisyuso, o matanda sa pananampalataya, nakakalimutan nating maging tulad ng bata sa ating relasyon sa Diyos. Tinatawag tayo ni Jesus na bumalik, mga kaibigan. Bumalik sa kabataan ng ating pananampalataya, na may pusong dalisay, mapagtiwala, at masiglang lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Tinatanggap po na kami gaya ng pagtanggap mo sa mga bata, Panginoon. Turuan mo kaming magkaroon ng pusong mapagtiwala, mapagpakumbaba, at dalisay sa iyong harapan. Tulungan mo kaming maging instrumento upang ang mga kabataan ay mapalapit sa iyo at ang aming pananampalataya ay maging tapat at buhay. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na patuloy ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat nakikinig. Ingatan mo sila at pagpalain. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos. Amen at amen.